Wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat si Bangag ang namumuno. Saling lahi yung mga nakaw nila. Si Senador, babayaran to si Gerlalu, na artista, si Gerlalu, magbabayad ngayon ng callboy o whatever kung ano man. Right? Yan ang yan ang nangyayari sa ano na to, itong si Sandro, di umano, allegedly, ay nagbibitbit ng mga babae at nireregalo doon sa mga masyondang amoy albatros na mga politiko. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat si Bangag ang namumuno dahil kasabwat lahat, mastermind siya lahat. Madam, pati panty nila pera ng bayan, sabi ni Gloria Villaronte. Exactly. Tama ka palangga. So lahat yan, pati pang napkin nila galing sa pera ng bayan. Kaya wala akong kabilib-bilib sa mga jutang genimis na yan. Bakit ka bibilib sa mga yan? Porket Pilipiniana lang sa SONA. Hoy, ang kakapal ng mukha niyong mga asawa ng mga kongresista at senador. Ang bawat sinusuot nyo galing sa perang pinaghirapan ng taong bayan. Kaya wala kayong umarte, pati botox nyo sa amin galing. Pati, yung tawag dyan? Yung pang ganon nyo. Ano ba yan? Lahat ng pati pag-retoke nyo galing sa kaba ng bayan. Kaya wala kayong karapatang umarte-arte. Yawa mo. Pati, ano pa? Ano pa ang gagawin natin sa mga to? Kaya huwag nyo nang paabutin ng SONA, sabi nga ni Palangga, ni Defenders. Itatakot nga sila, baka daw hindi na umabot ang SONA. Ay, hindi daw matuloy ang SONA. Sana nga, sabi ko, nasa inyo namang mga kamayan. Sabi ni Commander Aguila, uy, Commander Aguila, gising ka pa. Ang SONA ay parang pageant, pagandahan ng suot. Alam mo kayo, yun, tama ka. Napansin ninyo, only in the Philippines. Parang pageant, pero lahat nakaw sa bayan at mga bulok ang mga pagkatao. Hoy, ikaw, asawa ng kongresista. Ikaw, asawa ng senador. Yan yung mga beauty queen na kumakabit at sa senador na mga swangit, di ba? Nakita niyo yung mga beauty queen na pumapatol sa mga kongresista at senador na mga mukhang toko? Di ba? Mga toko. Pera lang ang habol nila. Pera ng bayan. Kaya wag kayong mag-idol sa mga yan. Beauty queen na kumakapit sa mga guru-guru. Diba? Mayroon bang, ito nga, magparangkahan tayo. Kung ikaw ay magandang babae, okay? Magandang babae, sexy, you're on your 20s, 25, ganyan-ganyan. Ang pinaka-common, papatol ka sa kaedad mo o matanda lang sa'yo ng mga 5 years, ganyan-ganyan. Di ba? Papatol ka doon sa mga ganong edad kung ikaw ay nasa 20s. Pero bakit pumapatol ito mga hitad na ito sa mga kongresista at senador na mukhang guru-guru ang mga feslak? Kasi ang ina-after nila ay pera ng bayan. Ganito kasi ang mga artista. Tandaan nyo, kayong mga artista na mga iba pang beauty queen. Kasi ang mga artista, high maintenance ang mga kifayla boom. So kapag laos na sila, syempre, kaysa pumatol sila sa mga tambay o adictos benedictos, di papatol na lang sila sa mga kongresistang kahit guru-guru ang feslak kasi ang ina-after ng mga yan is pera ng bayan. Okay? Pera ng bayan. But I'm not saying na lahat ng pumapatol sa may edad, is ganun ang kanilang mentality na para kumuha ng pera. We're just talking sa mga politiko. Wala akong pakialam kung isang maganda ka tapos pumatol ka sa isang mayaman. I really don't care kung hindi naman galing sa pera ng bayan. Ang pinag-uusapan po don't get me wrong, ang pinag-uusapan natin dito politiko. Kung mga businessman, di ba? Kasi may mga, in fairness, may mga businessman naman talaga na mga bagets at their 40s. Well, ang 40 bata pa, no? At ang 50s bata pa. Diba? So, I don't mind kung ikaw ay pumatol sa bonggang-bongga at na-inlove ka naman. Wala akong pakialam dyan. Kasi pwede ka naman talaga ma-inlove sa mas matanda sa'yo.
Okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung mga politiko na mga amoy alkitran. Amoy albatros, di ba? Kasi yung iba doon, naamoy ko eh. Di ba? Doon during the inauguration. Yung mga yan, amoy albatros, amoy alkitran. Papatulan ng isang beauty queen, ng isang artistang maganda. Hello, mga palangga. Kaya nila pinatulan yon dahil sa kanilang what? Maintenance. Future nila. O krayon na lang tayo mga palangga. Di ba? Damski. Hindi magpapatol yan sila doon sa bukbukin ng Feslak. Unless kung talagang pag-ibig ang nararamdaman. Well, siguro, hindi ko sasabihin na 100%. May mga ilang porsyento. Pero tignan mo dyan, mayroon dyan, sino ba yun? Yung isang beauty queen ba yun o artista na yung, I forgot. Kunyari, may amnesia ako. Di ba? Na at 7 a.m., para may text messages na 7 a.m. magkikita sila kasi paalis na sino yun? Paalis na yung kanyang jowa na jowa na senador. Kasi yung senador na yun mukhang butikol, mukhang butiki, di ba? Yung senador na yun. Talagang mukhang pipi talaga parang yung Feslak talaga kakaiba. So anyway, ay nakasabi ni Leona, mukhang amoy formalin. Correct, sino yun? Di ba? Sino yun? Na makipagkita ng 7 a.m. kasi, during that time, ayun, may nakahula na yata. During that time, yung kanyang jowa na mukhang tokko, di ba? Para si Akosar lang, tokko, rarampa na, may pagtsoktsakan yata dun sa isang boylet. Yun na? Ano pa? Giatay, di ba? Alam na alam nyo lahat. Ano ba naman yan? Saan kukuha ng pera yung mga yan? Pera nyo yan. Amoy naptalina daw, sabi ni Migs. Tingnan mo, maghanap kayo ng mga senador na mga mukhang bukbukin. Okay, yung mga mukha nila parang sinumpa ng langit, di ba? Pero nakakakuha sila ng mga bagets. Kasi itong mga bagets sa mga senador, yung mga ginujowa nila mga bagets, at itong mga kongresista, diyan po napupunta ang taxpayers' money. Pinang ibibili ng Hermes. Pati pinambabayad pa ng boylet nila pag wala si senador. Okay, imuestra natin kung gaano kayo kakawawa. Okay? Si senador o si kongresista magnanakaw sa kaban ng bayan. Ito si Girl Lalu, okay? Najojowain niya na maganda, sexy, dadadadada. So ito masyonda, ito bata. So ayan ngayon, magjojowa sila, magchuchuk-tsakan blues sila ng bonggang-bongga. So ito dudugdugan ni senador, ni kongresista, ng pera itong artista, ito o beauty queen. Dahil ito'y bukbok, di ba? Amoy baktol, sabi nga, amoy baktol o albatros. Habang ito'y busy, kunyari nagtatrabaho, kunyari sa pangawat sa Congress o Senado. Itong si Girl Lalo, ito na lang si Girl Lalo. Di ba? Si Girl Lalo. Maghahanap ngayon ng boylet din. Okay? So, tignan nyo kung saan napupunta pera nyo. Mula dito, sa kaban ng bayan, kay senador, pupunta kay artista, okay, dahil hindi siya nag-enjoy dahil, bukbukin ng Feslak, di ba? Maghahanap ngayon siya ng jowa na kaedad niya o mas bata sa senador. So, itong mas bata, bibigyan din niya ng pera. So, ganun, saling lahi. Saling lahi yung mga nakaw nila. Si senador, babayaran to si Girl Lalu, na artista, si Girl Lalu, magbabayad ngayon ng callboy o whatever, kung ano man. Right? Yan ang nangyayari sa Pilipinas. It's sad. Samantalang kayo, hirap na hirap kayo sa buhay ninyo. Ano pa? Ma'am Gloria? Di ba yan ang katotohanan? Katulad na lamang, recycling ang tax. So ano yung impact nito? Okay, syempre dahil kulang ang pera ng pera sa inyo, tataas ngayon ang inflation rate ng Pilipinas. Why? Kasi imbes na itong mga pera ng 24 senators and 300 plus kongresistas, hindi lang milyon ang ninanakaw nila, billions of pesos. Imbes na mapupunta sa mga proyekto, mapupunta kay Girl Lalu sa kabit. Buti sana kung isa lang ang jowa. Yung iba dyan nangangabit pa ng sobrang dami. Tapos yung mga kabit nila, may mga kabit din na mga callboy.
Yan ang laro sa politika. Nagbibit-bit nga sila ng mga ano diyan mga pakangkang sa loob ng ang Congress. Remember yung ating ulat sa inyo in December ng ating puting ahas? Okay, na ayon sa ating puting ahas, itong itong si Sandro, di umano, allegedly, ay nagbibit-bit ng mga babae at nireregalo doon sa mga masyondang amoy albatros na mga politiko para paboran yung charter change. Remember that? O kaya kaluoy talaga kayo. So dapat talaga hindi na nga matuloy itong itong SONA na to. Tama na, sobra na. Wala ubos na pera ninyo. Tataas ang presyo ng bilihin. Alam nyo, hindi nyo lang po nararamdaman. Pero yung mga pinag-uusapan natin dito, kahit nagchichika-chika boom-boom ako sa inyo, mga palangga, akala nun nagchichika-chika joke-joke lang tayo, may implication yan sa pamumuhay ninyo.